Ako po si Dr. Antonio de la Cruz. Sa mahigit 3 dekada, tinulungan ko ang mga kalalakihan na maibalik ang unti-unting kinuha ng panahon at stress, lakas sirkulasyon at intimasya. Hindi sa pamamagitan ng mamahaling gamot o komplikadong mga routine, kundi sa simple at subok na ng panahon na mga katotohanan. Dahil narito, ang kabalintunan, ang sagot ay wala sa paggawa ng mas marami. Nasa paggawa ito ng kakaiba, isang bagay na nakalimutan na. At isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ay malamang na nasa inyong kusina lang ngayon. Sa mensaheng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong gamitin ang pulot-pukyutan o pulot-pukyutan sa isang tiyak at natural na paraan para mapabuti ang daloy ng dugo, enerhiya at malalim na koneksyon pagkatapos ng edad 60. Ang tamang tiyempo ang lahat. Karamihan ng kalalakihan ay mali ang paggamit nito. Sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko kung paano ito gawin ng tama para hindi ninyo mapalampas ang maaaring maging mahalagang pagbabago sa inyong ikalawang yugto ng buhay. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, maglaan po ng sandali para pindutin ang button na iyan at i-on ang bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang mga susunod na tip na idinisenyo para tulungan kayong makaramdam na mas malakas, mas konektado, at mas buhay pagkatapos ng edad 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman i-type ang 0, ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas mapaganda ito para sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo kung gaano kalakas ang isang simpleng bagay tulad ng pulot-pukyutan, tingnan natin ng mas malapitan kung bakit natural na humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60. Ano talaga ang ibig sabihin nito para sa inyong enerhiya, inyong intimasya, at inyong pangkalahatang kagalingan, at higit sa lahat, ano ang maaari ninyong gawin tungkol dito simula ngayon? Bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60? Bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60 at ano ang epekto nito sa inyong enerhiya at intimasya? Naaalala ko pa, noong si Mang Lito, 71 taong gulang, mahinahon magsalita, isang retiradong punong guro ay naupo sa harap ko at sinabing, "Dok, hindi ko na po maramdaman ang sarili ko. Pagod ako kahit nakapahinga. Pakiramdam ko, hindi ako konektado." Ang tahimik na pangungusap na iyon ay kumakatawan sa milyon-milyong kalalakihan na lampas. Ang totoo, ang inilalarawan ni Mang Lito ay hindi lang pagtanda. Ito'y mahinang sirkulasyon at mas karaniwan ito kaysa inaakala ng marami. Pagkatapos ng edad 60, natural na nawawalan ng elastisidad ang inyong mga daluyan ng dugo. Ang panloob na bahagi nito na tinatawag nating endothelium ay hindi na gaanong gumagawa ng nitric oxide, ang gas na ginagamit ng inyong katawan para i-relax ang mga daluyan ng dugo at ipadala ang dugo kung saan ito kailangan. Habang bumabagal ang prosesong ito, nagiging limitado ang daloy ng dugo. Ang resulta, malamig na mga kamay at paa, mabagal na enerhiya, pusong kailangang magtrabaho ng mas mabigat, at para sa marami, isang humihinang pakiramdam ng sigla pisikal, mental, at sa intimasya.
Maaari kayong makaramdam ng bahagyang pagkawala ng koneksyon sa inyong katawan o mapansin na ang ilang sandali kasama ang inyong partner ay hindi na kasing sigla ng dati. Hindi ninyo iyon kasalanan. Iyon ang inyong biyolohiya na humihingi ng suporta. At ito ang mahalaga, ang sirkulasyon ay hindi lang tungkol sa inyong puso. Tungkol ito sa inyong utak, inyong mga kalamnan, inyong pagnanasa, inyong kumpiyansa. Ito mismo ang pundasyon kung gaano kayo kasigla sa sarili ninyong katawan. At ang magandang balita, kahit lampas 60 na ang inyong katawan, ay kayang tumugon ng mahusay kapag binigyan ng tamang senyales na siyang nagdadala sa atin sa tanong na hindi naiisip ng karamihan ng kalalakihan kung ang isang simpleng bagay tulad ng purong pulot-pukyutan ay kayang magbigay ng senyales na iyon, paano eksakto ito gumagana. Ano ang nasa loob ng pulot na ngayon pa lang nauunawaan ng siyensya at paano ito makakatulong sa inyong makaramdam na mas malakas, mas malinaw ang isip at mas konektado kaysa mga nakaraang taon. Iyan mismo ang ating aalamin. Kung nandito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay umaantig sa inyo, mag-iwan ng numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang susunod ninyong maririnig ay maaaring magpabago ng inyong pananaw sa isang simpleng bagay tulad ng pulot-pukyutan magpakailanman. Ang nakatagong kapangyarihan ng pulot-pukyutan suportado ng siyensya. Magiging tapat ako sa inyo. Noong una kong narinig ang isang matandang magsasaka na nanunumpa na ang isang kutsarita ng purong pulot tuwing umaga, ang sikreto sa kanyang lakas at talas ng isip, ngumiti lang ako ng magalang. Dekada ang ginugol ko sa klinikal na medisina, sumasandal sa pananaliksik at mga protokol. Ang pulot para sa akin ay pampatamis lang sa tsaa. Pero ang hindi ko napagtanto noon na ngayon pa lang kinukumpirma ng siyensya ay ang pulot-pukyutan ay higit pa sa natural na asukal. Ito'y isang mabisa biolohikal na aktibong sangkap na may tunay na benepisyo sa puso at mga daluyan ng dugo, lalo na kung ito'y purong hindi sinala at ginamit ng may intensyon. Ang purong pulot-pukyutan ay naglalaman ng makapangyarihang antioxidants, flavonoids at mga trace enzyme na tumutulong magbawas ng pamamaga at mapabuti ang paggana ng mga daluyan ng dugo. Higit sa lahat, ilang mga compound sa pulot ang tumutulong magpataas ng produksyon ng nitric oxide, ang mismong molekula na kailangan ng inyong katawan para panatilihing bukas na babaluktot at dumadaloy ang mga daluyan ng dugo. Hindi ito kwentong bayan. Suportado ito ng mga pag-aaral na nagpapakita ng papel ng pulot sa pagpapabuti ng kolesterol ratios, pagsuporta sa kalusugan ng puso, at pagpapahusay ng endothelial function. Hindi katakataka na ang mga kultura sa buong mundo, bago pa man nagkaroon ng mga gamot, ay ginamit ang pulot hindi lang bilang pagkain, kundi bilang gamot. Mula sa mga tradisyong Ayurvedic hanggang sa mga sinaunang kaugalian sa Ehipto, ang pulot ay pinahalagahan dahil sa mga katangian nitong nagpapanumbalik, lalo na sa mga tumatandang kalalakihan. At narito ang personal na bahagi nang sinimulan kong irekomenda ang pulot sa ilan sa aking mga mas matatandang pasyente sa tamang anyo at tiyempo
nagsimula akong makakita ng isang banayad, ngunit makapangyarihang bagay, bumabalik ang kulay sa kanilang mga mukha, init sa kanilang mga kamay, enerhiya sa kanilang mga hakbang, kahit na isang uri ng ningning sa kanilang mga mata. Hindi ito milagro. Ito'y kalikasan na ginagawa ang pinakamahusay nitong nagagawa sumusuporta sa buhay kapag binigyan ng pagkakataon. Pero dito, ito nagiging tunay na interesante, hindi pwedeng kumain lang ng kahit anong pulot, anumang oras, at umasa ng resulta. May paraan dito, isang tiyempo, isang paraan ng paggamit ng pulot na ginagawa itong mula sa pampatamis patungo sa isang bagay na mas makapangyarihan. At sa susunod na sandali, ipapakita ko sa inyo kung paano eksakto ito gumagana. 3 ang 60-60 method. Paano gamitin ang pulot para mapalakas ang sirkulasyon at koneksyon. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ang tamang tiyempo ay maaaring maging lahat. Minsan nagkaroon ako ng pasyente na si Mang Cardo 69 Biudo, maalalahanin tahimik na nahihirapan sa mababang enerhiya at pakiramdam ng pag-iisa na hindi niya lubos mailarawan. Sinubukan niya ang mga bitamina reseta kahit ilang mga usong supplement. Walang nagbago hanggang sa sinunod niya ang tinatawag ko ngayong 60-60 method. Simple lang ito, ngunit nakakagulat ang bisa. Nagsisimula ito sa isang kutsarita ng purong pulot na iniinom ng walang laman ang tiyan unang-una sa umaga o mga 1 oras bago ang intimasya. Hindi pagkatapos ng mabigat na pagkain, hindi hinalo sa matamis na kape, purong pulot lang, maaaring ito lang o dahan-dahang hinalo sa maligamgam, hindi mainit na tubig. Ang napansin ni Mang Cardo, pagkatapos lang ng ilang araw, ay hindi dramatiko, pero totoo. Sabi niya, mas matalas ang kanyang isip sa umaga, hindi na kasing lamig ang kanyang mga kamay, at marahil ang pinakamakabuluhan sa lahat, nang muli siyang kumonekta sa isang bagong tao sa kanyang buhay, sabi niya, hindi ko na naramdamang manhid ako, naramdaman kong present ako. Ang 60-60 method ay binuo sa ideya na pinakamahusay tumutugon ang katawan kapag binibigyan ng kailangan nito sa tamang oras. Tumutulong ang pulot sa nitric oxide, ngunit ang pagsasabay nito sa banayad na ehersisyo tulad ng 10 minutong paglalakad ay nagpapalakas ng epekto nito. Hindi ito tungkol sa mahika, tungkol ito sa momentum. Ang tamang mga input na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaaring magpabago kung paano gumagalaw ang inyong dugo, kung paano gumagana ang inyong utak, at kung paano kayo humaharap sa inyong mga relasyon. May ilang kalalakihan na gusto magdagdag ng katas ng lemon o kaunting sili. Hindi naman kailangan. Ang pinakamahalaga ay ang ritual. Simulan ang inyong araw ng may intensyon, bigyan ang inyong katawan ng malinis at natural na tulong na sumusuporta sa sirkulasyon at enerhiya mula sa loob palabas. Pero ano ang mangyayari kapag pinagpatuloy ninyo ito? Kapag ang pang-araw-araw na ritual ay naging isang ritmo na pinagkakatiwalaan na ng inyong katawan, doon talaga magsisimulang magbago ang mga bagay. At iyan mismo ang gusto kong ibahagi sa inyo susunod. 4. Ano ang mga ulat ng mga kalalakihang lampas sa sata pagkatapos gamitin ang paraan ng pulot? Nakatatanggap pa rin ako ng mga sulat kamay, mga email din, mga mensahe mula sa mga kalalakihan sa buong bansa
na tahimik na sinubukan ang paraan ng pulot at natagpuan ang isang bagay na hindi nila inaasahang maibabalik ang kanilang sarili. Nariyan si Mang Jorge 1699 na nagsabing halos sumuko na siya sa pakikipag-date pagkatapos ng kanyang diborsyo. Sinimulan niyang gamitin ang pulot tulad ng ipinakita ko sa kanya, isang kutsarita tuwing umaga, isang maikling lakad, walang malaking inaasahan. 3 linggo pagkatapos sinabi niya sa akin na mas komportable na siya sa sarili niya. Mas madalas na siyang tumawa. Sumali pa nga siya sa isang lokal na klase ng sayaw at may nakilalang espesyal. Tapos nariyan si Mang Ronnie 74, isang retiradong bumbero na mahigit 1 dekada nang umiinom ng gamot sa alta presyon. Hindi niya akalain na makakatulong ang pulot pero sinubukan pa rin niya. 2 buwan pagkatapos sa ilalim ng supervision, napansin ng kanyang doktor ang sapat na pagbuti sa kanyang sirkulasyon kaya't inayos nila ang kanyang medikasyon. Pero hindi iyon ang pinakaikinatuwa ni Mang Ronnie. Ang sinabi niya sa akin, matatag at may pagmamalaki ang boses, ay ito, pakiramdam ko kaya ko nang muling humarap sa asawa ko. Hindi lang pisikal, emosyonal, ng buo. Ang mga kwentong ito ay maaaring mukhang maliit sa labas, ngunit kapag naranasan mo na ang mga taon ng dahan-dahang paghina ng pakiramdam na hindi ka nakikita sa sarili mong katawan, ang ganitong pagbabago ay parang napakalaki. Hindi lang ito tungkol sa enerhiya o pagganap. Tungkol ito sa tahimik na pagbabalik ng kumpiyansa ng presensya ng kakayahang sabihing, nandito pa ako. At hindi ito isang milagrong lunas. Ito'y pagiging tuloy-tuloy. Ito'y intensyon. Ito'y ang inyong katawan na tumutugon araw-araw kapag binibigyan ninyo ito ng isang bagay na totoo. Ngayon, gaano man kalakas ang mga resultang ito, bahagi lang ito ng kwento. May mas malalim na nangyayari kapag bumubuti ang sirkulasyon, isang bagay na higit pa sa pisikal na kalusugan. Dahil kapag dumadaloy ang dugo, may iba pang dumadaloy. Kasama nito ang inyong kakayahang mag-isip ng malinaw, makaramdam ng malalim at kumonekta ng buo. Kaya pag-usapan natin ang koneksyon na iyon at kung bakit para sa maraming kalalakihan ang maliit na pagbabagong ito ay nagpapanumbalik ng isang bagay na akala nila'y nawala na magpakailanman. 5 ang siyensya sa likod ng koneksyon, bakit ang daloy ng dugo ay katumbas ng pagbubuklod. Isa sa pinaka nakakaantig na pag-uusap na naranasan ko sa aking karera ay mula sa isang lalaking nagngangalang Mang Nestor 76 na nagsabi sa akin, Dok, hindi ko nami-miss ang pagiging bata. Nami-miss ko ang pakiramdam na malapit. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagganap. Nagsasalita siya tungkol sa presensya. Ang uri na nagpaparamdam sa iyong nakikita ka, gusto ka buhay sa sandaling iyon kasama ang isang taong mahal mo. Ang hindi na pagtatanto ng marami ay ang emosyonal na intimasya at pisikal na koneksyon ay hindi magkahiwalay na sistema sa katawan. Malalim itong nakatali sa sirkulasyon. Kapag hindi malayang dumadaloy, ang dugo hindi lang katawan ang nagsisimulang magsara. Pumurol ang isip, tumatabang ang emosyon, hindi ka na gaanong tumatawa, pakiramdam mo'y medyo mas malayo ka, medyo hindi ikaw. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong sinisira ang koneksyon hanggang sa isang araw ay titingin ka sa salamin
at magtataka kung saan napunta ang ningning na iyon. Pero kapag bumubuti ang sirkulasyon, may kahanga-hangang nangyayari. Nakakatanggap ng mas maraming oxygen ang inyong utak, nagiging mas tumutugon ang inyong mga ugat, nagsisimulang muling magbalanse ang mga hormone tulad ng testosterone at dopamine. Hindi lang kayo nakakaramdam na mas alerto, nakakaramdam kayo na mas present. At sa presensyang iyon, nagbabago ang mga relasyon. Mas nakikinig kayo, mas matagal kayong tumititig, komportable kayong abutin ang kamay ng inyong partner o magbiro o magsimula ng isang sandali ng pagiging malapit. Hindi kailangang perpekto, pero parang totoo na ulit. Kaya naman, kapag sinasabi sa akin ng mga kalalakihan na tinulungan sila ng paraang ito, na muling kumonekta madalas, ay higit pa sa pisikal ang ibig nilang sabihin. Ibig nilang sabihin ay emosyonal-espiritual. Pakiramdam nila ay nakatapak na ulit sila sa lupa at bukas ang kanilang puso. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Tungkol ito sa pagbawi ng sigla, ang inyong natural na kakayahang humarap sa inyong buhay ng may linaw, lakas at init. Pero habang tinutuklas natin ang mga benepisyong ito, kailangan din nating maging tapat. Maraming kalalakihan ang hindi nakakakuha ng mga resultang inaasahan nila, hindi dahil hindi gumagana ang pulot, kundi dahil sa ilang karaniwang pagkakamali na tahimik na humahadlang sa pag-unlad. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang dapat iwasan para hindi masayang ang kahit isang hakbang sa inyong paglalakbay pabalik sa inyong sarili. Sa isano ang hindi dapat gawin, mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan. Noong una kong sinimulang ibahagi ang paraan ng pulot na ito sa mga pasyente, akala ko karamihan ay mabilis na makakakita ng mga benepisyo. Pero sa paglipas ng panahon, may napansin akong nakakapagtaka. Habang maraming kalalakihan ang nag-ulat na bumubuti ang kanilang pakiramdam, mas masigla, mas konektado, ang ilan ay walang gaanong naramdamang pagbabago. At hindi ito dahil hindi gumana ang paraan. Ito ay dahil sa ilang maliit at maiiwasang pagkakamali na tahimik na pumigil sa kanila. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pagpili ng maling uri ng pulot. Maraming kalalakihan ang hindi namamalayang kumukuha ng mga malinaw na plastic na bote mula sa grocery, sinala, pasteurized, tinanggalan ng sustansya. Ang kailangan ng inyong katawan ay purong hindi sinalang pulot pukyutan, mas mainam kung lokal o organiko, kung saan buo pa ang mga enzyme at natural na compound. Iyon ang sumusuporta sa nitric oxide. Iyon ang tumutulong sa daloy ng dugo. Isa pang pagkakamali ang pag-inom nito pagkatapos ng mabigat na pagkain o bago mismo matulog. Ang inyong digestive system ay bumabagal sa huling bahagi ng araw, at kapag puno ang inyong tiyan, humihina ang epekto ng pulot. Mahalaga ang tiyempo. Unang-una sa umaga o isang oras bago ang koneksyon, doon pinaka-responsive ang inyong katawan. Tapos nariyan ang mga lalaking sinusubukang madaliin ang proseso. Umiinom sila ng sobra, umaasang mas mabilis ang resulta 2 o 3 kutsara sa isang araw. Iniisip na mas marami ay mas mabuti. Pero ang sobrang pulot ay maaaring magpataas ng blood sugar at mauwi sa mga biglaang pagbaba na sisira sa lahat ng sinusubukan ninyong buuin.
Isang kutsarita ay sapat na. Mas makapangyarihan ang pagiging tuloy-tuloy kaysa dami. Nakakita na rin ako ng mga lalaking inabandona ang paraan pagkatapos lang ng ilang araw dahil hindi sila nakaramdam ng biglaang sigla. Pero hindi ito magic trick. Ito'y isang senyales sa katawan, isang tahimik na tulak. Kailangan ng panahon para maibalik ang napabayaan ng maraming taon. At kapag binigyan ninyo ito ng panahong iyon, may kamangha-manghang nangyayari. Ngayon, kung nagawa ninyo ang isa sa mga pagkakamaling ito, huwag mag-alala. Karamihan ng kalalakihan ay nagkakamali sa simula. Pero kapag naitama na ninyo ang landas, ang mga benepisyo ay karaniwang mas mabilis na lumilitaw kaysa inaasahan. Kaya ngayong alam na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon para bumuo ng isang pangmatagalang ritual na sumusuporta hindi lang sa inyong sirkulasyon, kundi sa inyong buong pakiramdam ng kagalingan. 7 mga huling kaisipan mula kay Dr. Antonio de la Cruz. Nakalakad na ako kasama ang libu-libong kalalakihan sa mga huling kabanata ng kanilang buhay. Mga lalaking pagod, bigo at tahimik na nag-iisip kung ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. At masasabi ko sa inyo, ito hindi pa. Malayo pa. May isang bagay na hindi ka panipaniwalang makapangyarihan sa sandaling magpasya ang isang lalaki na hindi siya papayag sa paghina na gusto pa rin niyang makaramdam ng koneksyon, presensya, lakas. Na gusto pa rin niyang yakapin ang kanyang partner at may kahulugan ito. Na gusto pa rin niyang gumising ng may layunin. Hindi ninyo kailangang umakyat ng bundok o tumakbo ng maraton. Minsan nagsisimula ito sa isang bagay na kasing liit ng isang kutsarita ng pulot. Kita ninyo ang paglalakbay na ito ay hindi talaga tungkol sa pulot. Tungkol ito sa pagbawi ng inyong ritmo, pagbabalik ng inyong mga umaga, muling paglalakad ng may intensyon, pakiramdam ang inyong hininga sa inyong dibdib at ang dugo sa inyong mga daliri. Tungkol ito sa pagbibigay sa inyong katawan ng senyales na nagsasabing, ma'am, nandito pa ako, hindi pa ako tapos. Kapag sinisimulan ng aking mga pasyente ang paraang ito, ang feedback na pinakanakakaantig sa akin ay hindi tungkol sa pagganap o mga numero. Ito ay kapag sinasabi nilang, pakiramdam ko, mas ako na ulit ang sarili ko. Iyon ang mahalaga. Dahil kapag nararamdaman ninyong kayo malinaw, matatag buhay, lahat ng iba pa ay nagsisimulang umayos. Hindi ninyo kailangang gawin lahat, pero kailangan ninyong gawin ang isang bagay. Magsimula kung nasaan kayo. Magsimula ng maliit. Manatiling tuloy-tuloy. Ang katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang magkumpuni, magpanumbalik at tumugon, lalo na kapag tinatrato ito ng may pag-iingat, pasensya at kaunting karunungan na naipasa mula sa mga nabuhay ng sapat na matagal para maunawaan kung ano talaga ang mahalaga. Ngayon, habang naghahanda tayong magsara, gusto kong bigyan kayo ng isang bagay na praktikal, isang bagay na maaari ninyong simulang gamitin ngayon. Dahil ang pagkakaalam sa lahat ng ito ay unang hakbang pa lang. Ang mahalaga ngayon ay kung paano ninyo ito bibigyang buhay. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano eksaktong bumuo ng inyong sariling pang-araw-araw na ritual
simple makapangyarihan at idinisenyo para suportahan ang lalaking kayo at ang buhay na hinaharap pa ninyo. Mga pangwakas na salita, ang inyong pang-araw-araw na ritual, ang inyong bagong simula. 8. Mga pangwakas na salita, ang inyong pang-araw-araw na ritual, ang inyong bagong simula. Kung may isang katotohanan na lubos kong pinaniniwalaan sa paglipas ng mga taon ito, iyon ang maliliit na bagay na ginagawa ng tuloy-tuloy ay kayang baguhin ang lahat. Natutunan ninyo ngayon na ang sirkulasyon ay hindi lang tungkol sa dugo. Tungkol ito sa enerhiya, linaw, presensya at koneksyon. Nakita ninyo kung paano ito humihina sa pagtanda, kung paano ito tahimik na sumisira sa sigla, at kung paano ang isang bagay na natural at mapagkumbaba tulad ng purong pulot pukyutan ay makakatulong gabayan ang katawan pabalik sa buhay. Narinig ninyo ang siyensya, oo, pero pati na rin ang mga kwento, totoong mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s, kahit 80s, na muling natutuklasan kung ano ang ibig sabihin ng makaramdam na sila ulit, mga lalaking hindi humabol sa kabataan, kundi piniling parangalan ang buhay na meron pa sila sa pamamagitan ng pagharap dito ng may intensyon. Nakita rin ninyo kung gaano kadaling masira ang pag-unlad dahil sa mga karaniwang pagkakamali. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mas marami. Tungkol ito sa paggawa nito ng tama at pagbibigay sa inyong katawan ng ritmong kailangan nito para tumugon. Kaya ngayon, kayo naman, magsimula ng simple. Bawat umaga isang kutsarita ng purong pulot pukyutan, inumin ng may layunin. Maglakad ng ilang minuto pagkatapos. Hayaan ang inyong katawan na maaalala kung ano ang pakiramdam ng paggalaw. Huminga ng mas malalim. Tumayo ng mas tuwid. Pansinin ang pagbabago, hindi lang sa inyong katawan, kundi sa inyong mood, inyong pag-iisip, inyong koneksyon sa mga nasa paligid ninyo. Hindi lang ito isang ritual. Ito'y isang deklarasyon, isang tahimik na paraan ng pagsasabing, nandito pa ako, mahalaga pa ako, at hindi pa ako tapos. Ang mahalagang aral ko sa buhay para sa inyo ay ito. Ang pinakamalalim na pagbabago ay madalas nagsisimula sa pinakamaliit at pinakaintensyonal na mga hakbang. Hindi pa huli para bawiin ang inyong kalusugan at kaligayahan, isang simpleng pagpili sa bawat pagkakataon. Ang inyong katawan ay may kamangha-manghang kakayahan para sa pagpapanibago kung bibigyan lamang ninyo ito ng tamang mga kasangkapan at ang paggalang na nararapat dito. Nalakad ko na ang daang ito kasama ang maraming kalalakihan. Nakita ko ang pagdududa sa kanilang mga mata sa simula at ang liwanag na bumabalik kapag nagsisimula na silang makaramdam na mas mabuti, mas malakas, mas present. Ang liwanag na iyan ay nasa inyo pa rin at hindi pa huli para hayaan itong muling sumikat. Kaya anuman ang dalhin ng buhay sa inyong daan, hayaan ninyong ito ang maging simula ng isang bagong kabanata. Isa na nakaugat sa lakas, linaw at koneksyon, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon simula ngayon. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa inyo at nararamdaman ninyong makakagawa ito ng pagkakaiba, pakitype ang yes sa comments sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa pagtanda ng may sigla at layunin.
at pakiusap ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kapatid na lalaki ama kaibigan o sino mang lalaki sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang sa maririnig ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mahipo.